Hello! Good evening, Ate Joni. Maraming salamat ulit for joining me in this interview. Salamat sa imbita sa akin. I know it's late din, kaya thank you talaga. Maraming salamat. No problem naman. Okay, so can you first answer this? Ano yung pinaka most recent talaga na pangyayari during work kung saan parang sobrang stress ka talaga or burnt out ka. At saka, ano nangyari at anong ginawa mo? What did you feel? Ah, recently, yung boss ko nagbigay sa amin ng isang malaking project at ginawa niyang isang week yung deadline. So, ako at saka mga colleagues ko, sobrang stress. Lahat kami nag-overtime at parang nawawala na ako ng oras para sa sarili ko. Kaya parang yung week na yun, actually last week lang yun eh. Sobrang na-stress ako, hindi ako makatulog, at parang nawala rin yung sense of self ko noon yun. Wow. Daming po talaga nangyari, no? So many things. Mm-mm. Ah, pagkatapos nung stressful episode na yun, meron ka bang parang may urge ka ba? Parang gusto mo regaluhin sarili mo, give yourself a reward in some way. And Mm. what was it? What did it look like? Mm. Pagkatapos ng week na yun, yun, pumunta ako sa mall at saka kumain ako ng mga masasarap na pagkain. Yun yung pinaka-una kong ginawa. Tapos yung pag-uwi ko, nanood ako ng mga TV, mga K-drama, alam mo naman yung mga kilig dyan. Kumain ako ng mga comfort food ko tulad ng ramen, ice cream. Lahat ng mga hindi ko nagawa yung week na yun, ginawa ko na yun. Para maka-relax rin ako at para maging masaya ulit. Ganda naman. Ah, ano naman yung mga treats or rewards na binibigay mo sa sarili mo when you're really pressured sa work? At wellness-oriented ba to? Mga gym or spa? Or Mm. shopping lang talaga or kung ano pa? Kadalasan, kumakain lang ako ng mga pagkain sa bahay. Usually, mga instant ramen kasi late na ako nakakauwi sa bahay. So, yun yung mabilis na lutuin. Kung meron akong oras, pupunta ako sa spa or sa gym, oo. Para maka-release na ako ng stress at makagawa rin something for myself. Wow! Para sa'yo naman, ano sa tingin mo ang kahulugan ng giving yourself a reward or ang in Tagalog, ang regalo sa sarili? Hmm. I think ang regalo sa sarili ay binibigay mo pag meron kang na-accomplish na parang ayaw mo gawin or something na mahirap. Kasi sa akin, pag nag-relax ka, parang yun lang yung ordinary na everyday na ginagawa ng tao eh. Pero pag reward mo sarili mo, parang meron kang ginawa na parang ayaw mo or mahirap. So yun yung pag-differentiate ko. Okay, okay. Ah, how often do you find yourself yung pagbibigay mo sa sarili mo itong regalo sa sarili after work stress or yung mga iba pang stress-related issues? Ah, at saka, mayroon ka bang pinaka recent na example na nangyari sa'yo? Hmm. Kadalasan, once a week lang. Kasi late na ako nakakauwi. So pag-uwi ko, natutulog na ako. Tapos, yun na lang everyday. This week, Sunday, pumunta ako sa mall kasama ng pamilya ko. Kumain kami ng masarap. At yun lang ako nagkaka-relax para nakakatsikahan, nagka-catch up sa mga family ko at sa mga ginagawa nila. At nakakasaya rin at parang bigay sa akin ng comfort na kahit sobrang stress, meron akong din-look forward pagkatapos ng week. Oh, kasama talaga ng pamilya, no? Yun yung masarap. Sa trabaho mo naman,
parang how much freedom sa tingin mo ang meron ka sa sa pagmamanage ng workload mo at saka schedule mo? I think hindi naman sobrang free kasi may boss ako. So, pina-follow ko yung mga kailangan ko, yung mga time in, time out ko. Pero kahit ganyan naman, kahit sobrang stress, enjoyable pa rin yung work kasi parang mabait naman yung boss ko. Tsaka may mga colleagues ako na nakakatrabahoan ko na mamagagaling naman. So, Ah, pag nire-reward mo yung sarili mo pagkatapos na stress ka, 'di ba? Ah, para sa'yo, parang pinipili mo ba to para sa'yo? Or is it something you do because others expect it? Parang nagagaya-gaya ka lang. I think pinipili ko naman para sa sarili ko kasi pagkatapos ng isang stressful week, kailangan may parang recharge, para may boost of energy, para may motivation sa susunod na week. I think importante na maka-relax tayo at ma maging masaya before mag-end yung week para hindi tayo sobrang maging negative sa buhay, para may positive outlook pa rin tayo. I- ikaw ba nagpili ng reward na yon? Ikaw ba yung nag-isip nun o iba yung nag-influence sa'yo? Opo, ako po yun. Kasi naisip ko na parang kailangan ko ng rest at saka ng relaxation every single week para hindi ako sobrang tense tsaka stress. Hmm. Sa tingin mo ba ang itong regalo sa sarili mo, yung pagre-regalo sa sarili mo, is a way of regaining control? Pagkatapos yung trabaho mo yung nagkuha ng control, yung galing sa'yo. At saka paano mo i-describe yun pa? Ano sa tingin mo yun? I think regalo sa sarili, parang nare-regain ko yung sense of self ko kasi pag during the week, parang sobrang stress, parang wala nang oras sa sarili, pag uwi, tulog lang. Wala na akong oras para mag-skincare, para mag-ayos ng buhok, wala na akong oras mag-makeup, ganun-ganon. Yung mga gusto kong gawin, parang nawawala na ako ng interest at saka hobbies ko, hindi ko nagagawa. So, pag meron akong oras para pwede kong ibigay sa sarili ko, gusto ko yung ginagawa yung mga hobbies ko. So, yung mga regalo sa sarili, yun yung parang paraan na parang pwede ko gawin yung mga gusto ko at nire-regain ko yung mga emotions ko, yung mga hobbies ko. Parang yung mga passion ko sa mga buhay at saka sa mga hobbies, parang bumabalik sa akin. So parang super importante para maging masaya. Okay. Ah, kung wari, kung wari sa trabaho, 'di ba? What if you had more autonomy? Yung pwede ka magpili ng sarili mong oras, yung mga sarili mong gagawin, yung mga ganyan. Would you still self-reward yourself? Oo, I think kahit na meron akong autonomy, I think importante pa rin i-reward yung sarili para meron kang i-look forward, para meron kang highlight sa araw or highlight sa week, para hindi ka sobrang negative. I think pag meron tayong din-look forward, meron tayong tinitingnan para dumating, mas may motivation tayo para matapos ang work, para maging mas efficient. Kasi pag natapos natin ang work, meron tayong pwedeng gawin pagkatapos. At I think nakakabigay ito sa atin ng not only motivation, pero nakakabigay sa atin ng happiness at saka yun. Hmm. Pero kung doon nga, kung pwede mo piliin yung sarili mong oras, yung mga sarili mong gawain, anong yung self-reward na bibigay mo sa sarili mo? Kasi ikaw yung nakakapili na eh. Mm, kung hindi spa, probably maraming pagkain. Kasi gusto ko talaga ng pagkain. So yeah, probably yung spa at saka yung pagkain. Yung dalawa. Okay. Ganda yun ah. Nakaka-relax. At saka nakakabusog. Ah, ano sa tingin mo yung nag
nagpipigil sa'yo yung mga buyers na nagpipigil sa'yo from choosing your own way to handle yung stress mo instead of yung just buying or taking rewards yung mga ganyan? Sa akin, I think yung pinakaunang reason is the work hours. Kasi yung time out ko po sa work ay 6. So, kung mas maaga ako mag-time out, pupunta ako sa mall or mas maaga ako uwi para makaluto, para maka-watch ng mga shows ko. Pero since 6 po ako umuwi, tapos biyahe, mga 8 na ako nakakauwi. So, wala na akong oras para gawin yung mga stuff, mga gusto ko tulad ng shows. So, matutulog na lang ako. So, pag mas maaga yung time out ko, parang mas magagawa ko yung mga stuff na gusto ko, mga self-reward. Tulad ng shopping. Okay, okay. Ah, paano naman kung stress na stress ka sa work, 'di ba? Parang nararamdaman mo ba na parang you're not doing your job well or not meeting your own standards? Tapos anong nangyayari pagkatapos nun? Pag stress ako, hindi naman ako nawawala ng competency. I think mas pag stress ako, I think mas actually efficient ako gumawa ng work kasi parang meron deadline at kailangan ko i-stick yung deadline. Kasi pag hindi lang ako affected, pero yung mga colleagues ko, yung mga business partners ng mga kasama ko, yung boss ko rin ma-affected. So, I think pag stress ako, yun yung like drive at saka yung motivation ko na para matapos ang work. Not only efficient, like good, pero parang on time. So, yeah. Okay. Pero parang does this lead you to self-reward or reward yourself? Hmm. Kasi when we're really stressed in work, parang yung head sobrang gulo-gulo na. Yung parang hindi ka na makaisip, parang lahat ng ulo mo yung parang sa work lang. So, pag super stressed na talaga, wala na akong maisip. Minsan gusto ko na pumunta sa mall, at saka kumain, at saka manood ng show ko. So yeah, pag super stressed, self-reward talaga para maka-relax yung body at saka yung mind ko. Okay, okay. So, paano naman ang sense of competence mo or kung bumawas ba feel in pagkatapos mo i-reward yung sarili mo? Mm. Pag reward ko yung sarili ko, sometimes parang minamatch ko as yun how much work na ginawa ko. So, kunwari, mas mahirap yung week. E di yung reward ko mas parang mahal or mas parang, kunwari, spa pag super difficult. Tapos, pag konting light work lang naman, like stress week, ganun, kain-kain lang ng konti. Pero pag super stress, edi parang mas malaki. So, I think pag mas pinush ko yung self ko, parang maging mas efficient, eh, yung reward mas parang malaki. So, yung competency parang mas tumataas. So, ganyan yun. Pero para sa'yo parang nararamdaman mo ba na parang celebration to o Mm-mm. escape or consolation on something, mga ganyan? Para sa akin, parang celebration. Parang like, parang natapos ko yung week at nandito pa rin ako. Parang gagawin ko na lang ulit kahit nahihirapan. So, yeah. Parang celebration siya. Nakaskip ka na ba or napigil mo for a time yung yung pagreregalo mo sa sarili mo because you felt na you didn't deserve it or earn it? Parang nararamdaman mo na incompetent ka or hindi mo natapos yung isang task. Tapos anong iniisip mo nun? Ako yun yung nag-start ako. Yun pagkatapos ng college. Yun bago ako, yun una akong pumasok sa office. Yung mga unang weeks ko na super stressed, na hindi pa ako sanay na paano i-regulate mga emotions ko. Pag feel ko na parang, ay, this week hindi ko nabigay yung todo ko. Parang, ay, hindi na ako bibigyan ng regalo kasi parang the whole week wala naman akong parang ginawa much. Pero ngayon na mas na may experience na ako sa work, kahit na hindi sobrang stressful yung week, binibigay ko pa rin yung reward. Pero depende siya sa gaano karaming work na binibigay. Parang minamatch ko lang yung mga work at saka yung regalo. Pero
regardless, every single week, parang meron pa rin. So, yeah. Okay, okay. Ah, can you think naman of a time kung saan very competent ka or ang dami mo nagawa, tapos you rewarded yourself differently compared to when you were stressed or incompetent? May nangyari na ba yun? Parang maraming beses na rin. Parang katulad ulit ng last week na example ko, sobrang stress. So yun, reward parang mas malaki, mas parang spa, kainan, kasama pamilya. Mas parang malaki yung celebration kasi parang sobrang stress, parang meron highlight of the week, diba? Pero pag hindi ako, pag incompetent ako, yung reward, parang may reward pa rin, pero mas maliit, parang cake or something, ganon. Kasi parang next week, parang pwede ako mas mag-work hard para mas malaki yung celebration sa end of the week. Yeah. Okay. Ang ganda nun ah. Ah, do you ever feel na yung pagre-regalo mo sa sarili mo works as something to compensate or yung making up for something that yung hindi mo nagawa sa trabaho mo? Hmm. Hindi naman siya sa compensate. I think kahit na parang hindi ko nagawa sa work, pag sinelf-reward ko, parang sinasabi ko sa sarili ko na parang okay lang to. Parang hindi naman kahit isang one day na parang incompetent ako, hindi naman every day succeeding that na incompetent. It's parang that day lang, like, kailangan ko lang ng pahinga. Parang a little bit of motivation lang. Hindi naman siya as pang-compensate yung self-reward, pero more of parang motivation na parang itong day lang ka ganito, bukas, parang we're gonna be better, we're gonna work harder, magiging mas efficient, para ganon, yeah. Ganon. Okay. Pero is it more on spending or yung wellness or mga leisure, mga ganyan? Para sa akin, wellness at leisure. Kasi parang pag as a general manager, sobrang pagod, nagmamanage ng mga iba-ibang tasks, mga tao. So, kailangan ko talaga ng leisure at saka wellness para makapahinga at makarelax yung mind. Hmm. Pagkatapos ng isang stressful na workday, ah, sa mga kaibigan mo, mga kasama mo sa work, or yung pamilya mo, do you ever look to others to reward yourself? Parang pupunta ka sa kanila para ma-reward mo yung sarili mo. Tapos, what does that look like? Hmm. Minsan kasama yung pamilya, minsan kasama yung kaibigan. Pero kadalasan na ngayon kasama yung pamilya kasi yung mga kaibigan ko, may kanilang buhay na rin sila eh. May mga priorities na kami. So, pag usually every week kasama ko kuya ko or yung nanay ko or tatay ko, punta kami sa mall, kakain, as always, or punod ng sine, mga ganyan. Kasi para sa akin, sobrang importante yung pamilya at I think as we grow older, maintindihan natin at ma-realize na parang yung pamilya lang talaga yun kasama natin hanggat buhay. So, yeah. Importante para sa akin mag-spend at saka yun talaga yung mga tao na nilalook ko pag super stress kasi parang sila yung makakapatawa sa akin at saka nakaka-relieve ng stress na ganun. Hmm. Sino naman madalas kasama mo pag mga ganyan? Yung tatay, nanay ko, kuya ko, sila yun usually talaga like almost every week. Hmm. Gaano ka-importante ito sa'yo, yung self-rewarding activity mo na kasama yung mga ibang tao, compared to kung ikaw lang mag-isa? At saka, saan doon yung mas gusto mo? Yung kasama yung pamilya mo, yung parang sabi mo, or by yourself? For me, I think a good balance of both. Kasi parang gusto ko naman, like, super na gusto ko na kasama pamilya ko para makasocialize. Kasi parang namimiss ko sila kasi wala ako from Monday to Saturday. Pero importante rin na parang kasama ko yung sarili ko to know myself, to know what I need. At saka, it's good days rin naman to parang spend the day on your own. Pero I think a good balance of both is important so that, kasi hindi naman laging like kasama yung pamilya at saka like
Kailangan you can be content on your own and your own parang time para, yeah, ganun. Okay. Ah, pero have you ever felt na you deserved a reward kasi parang feeling mo sobrang isolated ka or disconnected ka sa trabaho mo? Tapos, can you describe it? When I feel isolated at disconnected from work, di naman ako much like nagse-self-reward. I think parang pag nafe-feel ko na yung mga emotions na yun, parang mag-reflect ako, parang sabihin ko sa sarili ko, parang bakit ako ganito, why do I feel this way, ganon. Parang aayusin ko muna yung mga feelings ko, parang sort out ko para, kasi pag ganon ka sa work, hindi lang ako affected affected yung mga ka-work ko, yung mga colleagues ko, so, hindi naman siya sa self-reward. I think parang self-reflection na yun. Self-reflection. So, reflective type ka pala. Maganda po yan. In what ways does your friends or peers do to cope with work stress So, influence? my friends go to the spa for their self-reward, do I do the same because they do it? That's what it means. It's like, do I copy how they self-reward themselves? Like, kunwari they go to the spa, and then I'm gonna go to the spa because they go to the spa for self-reward. It's like that. Like, do I copy them? Does it influence me? Okay, okay. Ang ganda nun. Paano naman pag kunwari, re-reward mo yung sarili mo, di ba? Paano na-influence yung pagre-reward mo sa sarili mo? From kung paano yung friends mo or yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga ginagawa nila to cope with their own stress. Hmm. Actually, I think nakaka-influence talaga siya kasi parang yun spa. Actually, natuto ko yun sa friend ko. Dati hindi ako nagsispa. Pero yung friend ko, sinabi sa akin na parang, uy, yung spa dito, sobrang ganda. Parang nakaka-relax talaga yung massage, ganun, ganun. So sabi ko parang, sige, subukan ko. Tsaka yung nasubukan ko, sobrang nagustuhan ko rin. So parang like, nakaka-influence talaga tulad yung mga friends ko na parang gusto mag-spa, mag-gym. Tina-try out ko rin kung parang gagana ba to sa akin. At saka, usually naman gumagana kasi parang same age group kami, same interests, same hobbies, ganun. So parang, I like to try out new things na parang to manage my stress and to get more hobbies also. Pero hindi mo kino-compare sarili mo or gusto mo yung reward mo sa sarili mo mas malaki kaysa sa kanila or mas extravagant. Hindi Mm. naman, I think yung parang tina-try out ko lang yung mga coping strategies rin ng iba, parang para tingnan kung it will work on me. Ganun. Okay, okay. Ah, kung maggagawa ka ng sarili mong regalo, 'di ba, para sa sarili mo na event or activity, yung mga ganyan, kasama yung mga kasama mo sa work or yung mga kaibigan mo pagkatapos ng isang stressful na week, paano mo gagawin? Anong gagawin mo? Tapos, sa, bakit mo yung gagawin? Mga ganyan. I think, pinag-usapan na namin to ng mga colleagues ko na kung we could choose, parang every Friday, ng mga 5 p.m., mga isang oras na mas maaga ng time out namin. Parang lalabas kami as a group, tapos kakain sa labas, magkukwentuhan, para makaka-catch up kami sa buhay sa isa't isa. Kasi usually sa work, hindi kami much nakakausap, nakakachika. Usually talaga about work lang talaga. At mahirap rin parang text at chat sa bahay kasi parang pagod na yung lahat, hindi na makaka-catch up ganun. So, pag every Friday, pwede kami lumabas as a group, tapos kumain, magchikahan. Parang makaka-improve rin yung parang relationship namin with each other. Not only like personally, pero like work rin, yung parang mas easier to work together and be more efficient. Oh, okay, okay. Pero, bakit mo pinipili itong mga wellness-oriented products or services? Yung mga spa, yung parang sinabi mo, yung spa. Or minsan nagre-reflect ka, baka nagme-meditate ka ba? Nagme-meditate ka po ba? Di I ba? think sa gym lang, yung parang nakaka-release ng stress. Mm-mm. Pero bakit mo pinipili yung spa or yung mga meditation as part of your reward? At saka, ano yung nagmo-motivate sa pagpili mo nun? I think pinipili ko yun kasi parang pag nasa spa ka, parang
tulog, yung parang wala ka nang iniisip, as in, zero yung mind. So, parang pag nasa spa ka, wala ka na talagang iniisip. So, gusto ko yung mga activities sa pagkatapos ng stressful week na parang wala ka na talagang iniisip. Kasi syempre, pagkatapos ng stressful work week, parang burnt out ka na, ayaw mo na mag-isip, gusto mo matulog, mag-relax. So, kaya yun yung mga pinipili ko. Hmm, ganda. Ah, paano naman kung baka narinig mo na to dati kasi medyo famous phrase to eh. Minsan sinasabi ng mga ibang tao, I buy this because I earned it. Gaano ka, parang para sa'yo, is this true? How true is it? Tapos, what does earning it mean sa context ng trabaho mo? Pag nagtatrabaho ka, tapos ang dami mong ginagawa, what counts as earning? Paano mo na sabi na you earned it talaga? Para sa akin, when you say you earned it, I think pinaghirapan mo talaga na parang binigay mo yung all mo, yung nagtrabaho ka talaga, late ka umuwi. Or hindi naman kailangan late umuwi, pero yung parang binigay mo talaga yung kaya mo. I think I buy it because I earned it. I think reasonable naman. I mean, kung sobrang pinaghirapan mo, especially, di ba ngayon kasi pera yung nakukuha. So, pag nakuha mo yun parang sa sahod, gano'n, gusto mo parang ibigay something back to yourself kasi parang, pinaghirapan ko to, pwede naman ibigay something na maliit, kahit maliit lang, para may ano ka, parang you feel accomplished, gano'n. How conscious are you naman in spending money for yung regalo nga sa sarili mo? Tap, tapos, kung, kung, syempre, pag nagre-regalo ka sa sarili mo, do you ever feel parang guilty ka or justified ba to sa'yo or medyo okay-okay lang? I think para sa akin, I think konting justified yun naman. Kasi parang after every week, sobrang pagod lang talaga eh. Especially kasi, syempre, as a manager, sobrang talaga nakakapagod yung work. So, I think justified naman. At, I think, ano po yung unang question niyo po? Ah, yun nga, how conscious are you pag nag, pag ginagamit mo yung pera mo, when you're spending money, para sa regalo mo sa sarili mo? I think pretty conscious naman kasi kahit na parang sinespend ko sa sarili ko, kahit gusto ko mag-spa ganun, hindi naman sobrang often, like probably once a month and then yung iba talaga kakain na nakagawa ko. Kasi yung pera ko, sinasave up ko rin para sa pamilya ko, sa mga parents ko, para matulungan sila. So, yeah. Conscious naman, pero hindi super conscious. Conscious para alam ko lang parang sinespend ko at saka parang binabudget ko para meron pa akong extra para bigyan sa parents ko. Ang bait mo naman po. Ang bait mo po sa pamilya mo. Ah, have you ever found na nag-reward ka sa sarili mo, pero parang it didn't make you feel better or mas stress ka pa rin, hindi bumawas yung stress mo. Tapos, anong nangyari? May natuto ka ba doon? I think hindi naman. I think yung mga self-reward, kaya nga kailangan natin gawin yung mga gusto natin, yung mga hobbies natin. I think kaya we should find things that really make us happy. Kahit like, especially little things, we should find parang contentness in those little things, such as parang just eating or like eating your favorite food or watching some shows. I think we need to find joys in the little things in life. Kaya yung parang self-reward, parang importante rin para we can be more self-aware of ourselves and parang what makes us happy and what makes us content. Yeah. Okay. Okay. Last. Ah, next time na magre-regalo ka sa sarili mo, 'di ba? Kasi you deserve it. Siyempre, you deserve it naman. Always. Pero sa susunod na self-reward mo sa sarili mo for your work stress or yung mga kung gusto mo lang talaga, lalo na kasi na yun malapit na magpasko, 'di ba? Very excited na din ako eh. Excited ka na po ba? Opo, talaga. Okay. Ano naman
what would you choose differently? Ano naman yung pipiliin mo as a different choice na reward? I think ngayon, especially since start of November, nagsasave up na ako. Parang mas less ng self-reward. Ayun, sa self-reward pa rin every week, pero mas like save up a little bit kasi actually plano ko for this December. So, parang mag-trip kami ng family ko hopefully sa Thailand kasi parang Wow! matagal na namin yan parang gusto gawin. Actually, last year pa namin pinag-uusapan yan, pero hindi pa namin nagagawa kasi kuya ko at saka ako sobrang busy. Pero this year, parang nag-usap kami na parang surprise namin yung parents namin para we could spend more time as a family kasi parang ang tagal na namin talaga hindi nag-travel. At saka parang this is a good opportunity to have quality time with my family and parang have more parang of the holiday spirit pagkasama talaga yung family. So, sa ibang country, parang iba talaga yung feeling, di ba? Parang accomplished talaga pagkasama mo yung family mo sa ibang country. Mga ganun. Yeah. Wow, bait niyo naman ng kuya niyo. Saan naman kayo sa Thailand pupunta? Probably sa Bangkok kami. Super populated kasi parang maraming shopping doon, maraming pagkainan. Ooh. Narinig ko may mga elephants doon, pwede ka sumakay. Ooh. Try namin, try namin. Okay, maraming maraming salamat talaga, Ate Joni. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much again. See you again. Thank you so much talaga for your time. Thank you, thank you. Good night. Thank you. Bye-bye.